Kumusta kayong lahat mga kaibigan, mga kababayan, sa ating mga tagapanood, kumusta po kayong lahat? Sa ating mga OFW dyan na mga nanonood sa ating video, maraming salamat sa inyo. At syempre po sa ating mga silent viewer, kasi siyempre may nakikita tayo na merong nanonood pero hindi nagko-comment. Yan po yung tawag dyan ay silent viewers. Ayan po mga kaibigan, bago natin pagpatuloy yung ating video, mag-intro po. Please subscribe Kuya Isko Official. Okay mga kaibigan, ayan po no, at ang video ko na ito ay personal vlog, no? Kaya po ako nag-vlog ng ganito para po ipaalam ko sa ating mga tagapanood at i-share sa ating mga tagapanood na yung kung ano yung ating nararamdaman at ano yung ating nararanasan sa ating mga buhay-buhay, sa ating mga sarili. So yan po mga kababayan at mga kaibigan, no? Ang aming team or ako na mismo, si Kuya Isko Official, ay talagang nagbibigay tayo ng tulong, no? Nagbibigay tayo ng tulong sa mga paunti-unting tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan sa abot ng ating mga kaya. So hindi tayo mayaman, hindi tayo mapira, bagkos kung ano yung ating kakayanan, yun lang po yung ating ipamanamahagi sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Panoorin nyo po sa aking ibang video sa pinakababa, marami po tayong charity na ginagawa. So yun po yung tawag dito po ay charity vlogger. Bagkos itong mga nakaraan, nag-reaction tayo video sa iba't ibang mga issue ng ating bayan dahil tayo po ay isang makabayan din. Nasa ating description ngayon sa ating channel na kung saan tayo ay makatao, makadiyos, makabayan at makakalikasan, no? At yun na nga, ibig sabihin tao tayong isang mapagmahal sa mga ganung bagay. So, kumbaga, kaya natin nakikialaman pag mayroon tayong mga issue na nakita tungkol dyan, mapatao man yan, o pamabagay man yan, or mapakalikasan man yan, or ano pa mang issue yan. Kaya pinakikialaman natin dahil para sa akin, concerned po tayong lahat dyan. Hindi po para isa lang tayo, nakapokus tayo sa isang direction. So, ganun pa man, ang punto ng video ko na ito mga kaibigan, tayo pong lahat ay dumadanas ng iba't ibang karanasan sa buhay, no? So, sa katulad namin, mga vlogger, ay marami sa aming tumutulong sa ating kapwa na kahit walang-wala, no? Para sa akin kasi ay okay naman kasi nga ang hangad ay makatulong. Pero mas the best pa rin, naunahin natin yung ating sariling pamumuhay. Dahil oras kasi na pag tayo ang wala ng kakayanan, ay hindi na natin magawa yung pagtulong sa ating kapwa. Kaya ang gagawin natin, syempre, mas i-priority natin ang ating sarili na palakasin at tulungan yung ating sarili siyempre bago ang iba or bago ang lahat para mas malakas ka at magawa mo ang dapat mong gawin sa iba. So ang punto dito po mga kaibigan sa ating vlog, itong mga nagdaang taon, marami tayong mga charity na ginagawa, nakakarating tayo ng iba't ibang lugar, napasama tayo sa team Kalingap kay Bal Santos Matubang at nagkaroon kami ng team, no? Team Roel Lipat na walang ibang team leader natin ay si Roel Lipat na kung saan hanggang ngayon tuloy-tuloy po yung aming pagtulong, tuloy-tuloy po yung ating project na pabahay sa iba't ibang lugar, kasapi po tayo doon, no? At yun na nga, nakikita ko nga sa iba't ibang vlogger ay talagang kahit walang-wala na ay tumutulong pa rin sila. So, para sa akin kasi ay okay yon, kanya nga lang hindi tama. Kasi nga bakit? Yung bang tipong ang pagtulong kasi is nandyan dapat sa tamang sistema. Ika nga, no? Tamang gusto kang tumulong, kaya lang kung wala kang maitulong, diba? So, pangkain mo na lang, ay bibigay mo pa sa iba, parang OA na yata dating doon. So, ganun pa man, tayo po mga kaibigan, yun na nga, charity vlogger. So, sinisikap natin na makatulong sa ibang tao. Sinisikap natin na makapagbigay tayo sa ibang tao sa anumang bagay na kaya natin ibigay. So, nitong mga nakaraan, yung ating huling mga ginawa, yun po yung nagpapakain tayo ng champurado sa ating mga kababayan. Yun lang po yung ating kakayanan. At syempre, sa pagkakataong ito, hindi na po natin na itutuloy-tuloy dahil nga naubusan po tayo ng budget. At isa pa dyan ay hindi tayo kumita sa ating YouTube channel. So, siyempre po, karamihan po ng vlogger, real talk po yan, kaya po sila tumutulong or kaya po tayo nagbablog kasi nga para lumakas ang views, no? Unang-una, siyempre, real talk po yan, kaya sila nagbablog dahil sa iniisip o sa gustong mangyari sa buhay
na maaaring makatulong ang pagbablog sa pamumuhay ng isang tao. Bagkus, mayroong iba na talagang hindi nagkiklik dahil nga hindi na suportahan yung kanilang mga upload at hindi lumalaki yung views. Kaya walang nangyayari. So, swerte na yung mga vlogger na kung saan maraming sponsor, maraming tumutulong, maraming nagbibigay. Kaya nagiging tuloy-tuloy yung kanilang pagtulong sa ating kapwa. So, dito sa amin mga kaibigan, kami ay mga nag-start pa lang sa charity, no? Kaya nga halo-halo yung ating vlog kasi nga kumbaga kung saan tayo mas malaki ang views or saan mas kumita yung ating vlog, yun ang ating mga ginagawa. Bagkos yung pagtulong po ay tuloy-tuloy po yan. So ngayon po, siyempre sa buhay natin, meron tayong mga iba't ibang karanasan na ating nararanasan. So sa katulad ko nga mga kaibigan, tayo po ay tumutulong, ulitin ko. Bagkos sa pagkakataong ito, ay napapansin nyo wala tayo ganong vlog, wala tayo ganong upload. Kasi nga, siyempre, dumanas din tayo ng karamdaman sa ating sarili. Bagkus hindi nyo mapapansin yan kasi tayo po yung tao na kahit may karamdaman na tayo ay hindi natin ipinapakita sa iba dahil kinakaya po natin. At kahit meron po tayong karamdaman ay hindi natin inaasa sa iba kahit sa kamag-anakan pa. Kinakaya po natin yan. So, swerte na kung may mga taong nakakapansin at merong nagbibigay. Kaya yung pala, salamat nga pala kay Zamilin TV. Madam, salamat sa iyo sa inabot nyo na pangdagdag sa aking gamot. At siyempre salamat din kay G. Franco Vlog. Thank you very much madam. Isa kayo sa mga nakapansin at hindi ko inaasahan yan at hindi ako nang hingi. Kayo mismo nag-usang, nagbigay. Maraming salamat po. So, baka magulat kayo. Tayo po ay, kung titingnan nyo ay physically fit. So, totoo. Physically fit po tayo. Wala po tayong nakikita ninyong kung anong makikita ninyo sa akin personally. Wala po. Dahil pinipilit natin gawin at alam ko kaya kong gawin. Pero ganun pa man, may mga bagay-bagay nga na talagang mayroon tayong kanya-kanyang problema sa ating pangsariling buhay. So, itong mga nakaraang mga nagdaang araw, dahil nga tayo po ay tumutulong, marami po ako nare-receive na nanghingi ng load. Kasi nga, ang totoo, pag load lang po, naglo-load po talaga ako. Pag may laman yung GCash natin, no? Nagsisin po tayo dahil magkano lang naman yung load na yan ng mga hinihingi. Kung sino man ang nangihingi. Kung hindi po naka-vlog yan. Din, may GCash minsan. Pag sinabing pang bigas lang sir, 100, 200, nagsisin po tayo. Wala pong vlog yan. Then, ano pa ba? Mayroong mga panggamot-gamot, ganun, nagsisin po tayo na wala pong vlog yan. So, hanggat may laman po yung GCash natin. Doon naman sa ating mga kapwa-vlogger, nagpapalipad po tayo, nagsusuper chat po tayo. Nauubos po yung laman ng ating GCash, wala pong problema doon. Kaya nga lang, itong mga nakaraan nga po mga kaibigan, mayroong mga nagme-message sa atin, sir, paload ako, wala po tayong naibibigay. At nanghingi, sir, pambili lang ng gamot, wala po tayong naibibigay. Kaya ako po humihingi ng pasensya sa inyo sa mga humihingi po sa atin ngayon dahil pasensya na kayo. Katulad ng sabi ko nga nung una na siyempre bago natin gawin ang lahat sa iba, unahin muna natin yung ating sarili dahil pag tayo ay manghina, hindi na natin magawa yung po pwede natin gawin sa karamihan. So sabi nga, tayo po ay train ng isang first aider. Kung mayroon kang isang pagkain na hawak-hawak mo, pumunta ka ng isang kalamidad. Yung isang tao nakita mo naglulupasay na, nagugutom siya. Isa lang ha, isang tao naglulupasay na, nagugutom siya. Bagkos hindi lang siya mag-isa kundi marami diyan kasi nga kalamidad. Ika nga mayroong pangyayari sa trahedya sa isang lugar. Tapos may isa doon na talagang gutom-gutom na siya, hiningi yung pagkain mo. So, ito po yung problem, no? Ikaw ay isang first aider, may dala kang pagkain para sa iyo. Ano ang gagawin mo? So, siyempre, sagutin nyo po yan. At siyempre, dudugtungan natin yan sa susunod na video siguro. Muli, ang tanong, kung ikaw first aider, ako train ng isang first aider po. Kung ikaw first aider, meron kang dalang pagkain, sabihin natin McDo or Jollibee man yan, kung ano man yan ang hawak mo. Okay, naglalakad ka, nandun kasi isang trahedya, first aider ka, responder kayo, nakita mo yung isang kababayan mo na naglulupasay, na gutom na siya, gusto niyang hingiin yung pagkain mo. Ano ang gagawin mo? Ibibigay mo ba o hindi bilang isang first aider? Okay, mabigat na question po yan at mabigat na kasagutan. Abangan po natin yan sa next vlog natin. Gusto ko pong sagutin yan, gusto ko pong answeran yan or answeran nyo muna, titingnan natin kung sinong tama.
bibigyan natin ng GCash. Sisinda natin ng GCash kung sino yung unang-una makakasagot. So, ayan po mga kaibigan. Then, yun na nga, pasensya na kayo sa mga hindi ko na pagbigyan itong mga nakaraan naghihingi ng load. Dahil nga po, unahin ko muna yung aking sarili bago natin magawa ang iba. Dahil nga po, pag tayo po ay manghina, hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin na mission dito sa ating mundo. So, ganun pa man, ito meron tayong gamot. Ayan, kung napapanood ninyo ito sa YouTube, ginagawa ito ng mga nagkakaroon. Ako po ay hindi nawawala ng sipon, pero tayo po ay check naman na check na sa doktor. Wala po tayong katulad nung inuopera at na kung saan nangyari ngayon kay Roy Lipat, ngayon na operahan na siya sa ilong. So tayo po ay good news pa rin. Mahal nga tayo ng Panginoon, salamat Panginoon, at hindi niya tayo binigyan ng ganung kalala na mayroon siyang uoperahin sa loob ng ilong. Bagkos yun po ay ginagamot pa rin. So ito kasi ang aking karamdaman sa ilong ay bata pa lang ako, maliit pa lang ako, ay nararamdaman ko na ito. Yung sabi nga nila, i-cosmo ka ng cosmo. Yung ganun, lagi kang ganun. So, sabi nga nila is may sinus daw ako. So, ganun pa man, hindi siya sinus, kundi ang sa akin lang is allergy. So, sabi nga ng doktor is wala nang kagalingan yon, kundi maintenance ang kailangan. So, siyempre, meron akong ganito at inisyuhan pa ako ng isang pang-spray muli sa ilong. Kung napapanood nyo to sa YouTube, yung tinutusok sa ilong, then papalabasin dito. Tapos medyo OA lang yung nasa YouTube o sa Facebook kasi may lumalabas na mga kung ano-ano. Actually, nasubukan ko na, wala naman pala. Tubig lang, so panghugas lang siya talaga na may kasama siyang gamot din. Okay? So yun yung isa sa mga gamot natin. So marami tayong iniinom. Merong ganito, napakarami po. Ang pinakamabigat, itong antibiotic na binigay sa atin is 101 piraso. So yun po, ganun siya kamahal. So maliban po dito sa ilong naramdaman natin, ilang buwan na po ito, halos mag 4 months na po yata. So sabi nga ng doktor is wala na pong kagalingan yan dahil allergy yan. Pag lumamig ang panahon or makainom ako ng malamig, umaatake yan. Or makasinghot ako ng alikabok, umaatake yan. Or makasinghot siya ng bawal, umaatake yan. So ibig sabihin, wala na siyang kagalingan dahil allergy siya, normal siya na naandyan. Bagkos ang pinaka-good news lang nun, hindi siya sinus na kailangan siyang operahin. Okay, so kaya kung mapapansin nyo po, medyo ngungo ako at may sipon dahil hindi nga ako nawawala ng sipon sa panahon ngayon. Dahil nga siguro sa lamig ng panahon ngayon, paiba-iba yung klima. So dati ko pa itong alam yung aking sarili na ganun. So siyempre itong mga nakaraan kasi kung ano-ano mga lumalabas sa Facebook at nagkaroon nga si Roy Lipat nito na kung saan siya inopera, natakot din ako kaya ako nagpa-check up. So good news nga dahil hindi siya sinus at wala siyang operahin kundi mayroon lang maintenance na ibibigay sa atin para sa nasabing allergy. So ito sa ngayon, nag-antibiotic pa tayo, tuloy-tuloy ang ating inuman. Bagkos kung makikita nyo, wala tayong sakit sa panglabas na nyo. So yun po, at tuloy-tuloy yung inom nito, buwan ang bibilangin. At malibang kasi dyan, mayroon po talaga tayong isang karamdaman din na wala ring kagalingan, no? Nasa atin na lang ang pag-control kung paano tayo mas mahaba pa mabuhay. Yung sakit sa atay, meron po tayo niyan. Bagkos yun po ay alam ko na siya kung paano siya gagawin, paano siya iwasan na hindi lumala. Bagkos yung mga kasabayan ko dito mga kaibigan, lahat po yun ay patay na. Okay, may 3 akong artista na kasabayan na may sakit sa atay. Lahat po yung patay na 5 years nakalipas na. Okay, so ganun po kabigat ang sakit ng sakit sa atay. Then marami akong mga kasama na may sakit sa atay, lahat yun dido na. Ako po ay buhay pa. Bakit? Alam ko na siya kung paano gamutin, alam ko na siya kung paano i-maintenance, alam ko na siya kung paano ako umiwas sa mga dapat iwasan para mas sumaba yung ating buhay. Bagkos, may mga pagkakataon lang kasi talaga na may mga pagkakataon na talagang yung bawal nagagawa mo. Kaya yun, nagtitrigger siya, yun ang delikado. Bagkos, dahil nga alam na natin siya kung paano siya pagalingin yung ating sarili o gamutin mismo yung ating sarili, nagagawa po natin yan. Hindi po ako tumatakbo ng doktor, hindi po ako tumatakbo ng ospital, at hindi po tayo nagpapakonfine ng ospital ni minsan. Wala po nangyari ganyan. So self gamutan lang po, self healing lang, ika nga, no? Sariling gamutan lang po ang ginagawa ko. Bagkos yung check up sa doktor, punta ganun, check up lang para makita lang, at pag nalaman ko kung paano gawin, ako na mismo gumagamot sa aking sarili. So yun lang po mga kaibigan yung aking share, no, doon sa mga vlogger, no. Tayo po ay kailangan na magiging tayo, no, practical tayo. So wag natin kumbaga pilitin sa ating sarili kung wala naman tayo maitulong. Wala, di ba? So maraming vlog na pwedeng gawin. Kaya nga ako nag-shift muna sa ibang vlog dahil nga sa mga panahong ito wala po tayong pwedeng magawang charity dahil wala po talaga, no? Tayo po mismo ay
ang ating mga income, ang ating mga kinikita ay sapat lang din po sa atin. Kaya doon sa mga humingi, pasensya muna kayo dahil wala po ako maibibigay sa inyo sa panahong ito. Bagkus, sana nga suportahan niyo yung ating YouTube channel, itong Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV para sana makakatulong tayo, no? Bukod sa pandagdag na sa ating gastusin, makatulong din tayo sa ibang tao. Okay, so yun lang po aking hiling. Sana matulungan natin yung ating mga upload video. Pagpanood, pag-share ng mga video sa ating Facebook account, at syempre pag-like and share, at syempre mag-subscribe, at sana yung mga nanonood sa atin is hindi nag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po yun para sa aming mga charity vlogger. So yun lang po, muli Kuya Isko Official, maraming salamat sa inyo. Thank you very much at mabuhay po ang lahat. Bye bye po.